Alright mga kapatid, kahapon binigyan natin ng reaction video yung kumakalat nga na balita about doon sa mga sinasabi ng mga scientifico, mga top minds no sa ating daigdig. About doon nga sa kanilang namataan na kakaibang interstellar na parang sasakyan daw mga tol ng alien no. No, well, pag magpahanggang ngayon, no, hindi pa rin napapatunayan ang about sa alien. Marami pa rin mga debate tungkol dyan. Pero again, sinabi ko nga kahapon na ako naniniwala na hindi lang tayong mga tao ang nilikha ng Diyos. Ha? But not necessarily alien. Kaya ang term na alien, may ibig sabihin yan eh. Ibig sabihin yan mga nilalang na hindi taga dito sa ating lugar. Pwede nga tawaging alien, 'di ba, yung mga estranghero, 'di ba? Alien ang tawag doon. Halimbawa, hindi ka talaga katutubong Pilipino o Pilipinas. Sa Pilipinas, galing ka sa ibang bansa. Pag nandirito ka, foreigner ka o kaya alien ang tawag sa iyo. So ganun din. Kapag merong mga nilalang na taga-ibang daigdig o taga-ibang lugar na hindi taga rito sa mundo, ang tawag doon is alien. Termino lang naman 'yon, mga tol, no? Termino lang naman 'yon. No, so eto nga, sabi rito naman sa nag-comment, maraming salamat. Lods, next content naman yung sa flat earth naman sa ice wall sa Antarctica. Ano ba talaga nakapaloob doon? Andun ba talaga ang Agartha? Sana mapansin ang comment ko. Salamat, sabing ganun. No, sabi nito Neon. Alam nyo, marami na rin tayong nagawan dati ng reaction video no? Doon sa Agartha na sinasabi. Well, yun pa rin naman ay nananatiling hindi pa rin naman siya napapatunayan kasi yung Agartha, 'di ba, yun yung sinasabing mayroon daw mundo sa loob ng ating daigdig, no? And about naman sa flat earth, mga tol, eto, itopic natin mga tol, yung about dito sa flat earth. Meron dito mga kapatid mula rito kay Mr. Pantas. Tunay nga ba mga tol na ang hugis ng mundo ay flat? No? Hindi ko alam kung napanood nyo na itong videong to mga tol, pero ito itatalakayin natin ngayon. Kasi hanggang ngayon mga kapatid, kung pupunta kayo sa Facebook, maraming naglalaban-laban doon. Mga flat earth at saka mga globetards ang tawag nila. Mga naniniwalang bilog ang mundo o sphere. 'Di ba? Kasi dalawang uri ang bilog, yung bilog na flat at saka yung bilog na globo. So ako personally naniniwala akong ang mundo natin ay globo. Bilog. Pero meron din kasi mga ginagamit ang mga flat earther na mga talata sa Bible na sinasabi mga tol na ang daigdig natin ay merong tinatawag na dome para paghiwalay ng tubig sa ibabaw at tubig sa ilalim. Ang tawag doon ay firmament, no? Nakalagay doon sa Bible. Pero eto mga kapatid, no, pag-usapan natin itong video ni Mr. Pantas. Flat ang tunay na hugis ng mundo. Bago natin ito simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell. Regardless kung ikaw ay flat earther o kaya ikaw ay globe earther, kung naniniwala kang globo ang mundo o flat ang mundo, syempre pag-usapan natin to mga tol. Malaya naman tayo magbigay ng ating mga kanya-kanyang paniniwala at opinion, 'di ba? Hindi natin kailangan mag-away-away diyan. Alright. So wag na nating patagalin 'to. Total wala rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin 'to mga tol. Ang topic na ito ay hindi tulad ng mga nakasanayan niyong video na puro kaalaman lamang. Sa videong ito ay maaari kang mag-agree o mag-disagree. Ang paniniwala ng mga flat earther, hindi totoo yung ating mga natutunan sa paaralan na ang mundo natin ay globo, bilog. 'Di ba? May mga model pa nga tayo niyan eh. At hindi rin sila naniniwala about sa yung distansya ng araw sa ating planeta na sa 9 million 9 million kilometers ba? Tama ba yung ano? Basta malayo, 'di ba, ang araw sa atin. Sila naniniwala ang araw ay lokal. Isang maliit, hindi katulad ng napag-aralan natin sa paaralan na sobrang higante ang araw at gatoldok lang, gaalikabok lang ang ating mundo kung ikukumpara. Hindi daw ganun kalaki ang araw. Ang araw natin ay nasa ibabaw lamang ng isang flat disk. Umiikot yun mga tol, yun ang paniniwala nila.
Marami na rin silang mga inilabas na mga video, marami na silang mga footages na inilabas. Bahala na lang kayo kung gusto nyong maniwala o hindi. No, ganun din daw ang buwan. No, kasama ng araw natin, umiikot 'yan sa isang flat disk. Hindi daw katulad ng itinuro sa atin na million na kilometers ang layo ng araw sa atin at 'yun ay isang malaking gas na nagbabagang di ba? Nag-aapoy na bilog. Hindi daw gano'n ang araw natin. Well, ano sa tingin ninyo mga tol, no? Comment kayo sa ibaba. Patungkol ito sa usapin kung ano nga ba ang totoong hugis ng mundo. Maraming beses nang napatunayan ng mga dalubhasa na ang hugis ng mundo ay sphere o hindi perpektong bilog. Pero, alam nyo ba na magpasa hanggang ngayon ay marami pa ring naniniwala na ang mundo ay hindi bilog kung hindi patag. Ang nakakatawa lang minsan, gumagamit ang mga flat earthers. Siguro hindi man lahat, no? Pero hindi na, yung iba kasi hindi gumagamit ng logic eh. Kinukumpara nila yung isang napakahiganting daigdig, napakalaking mundo mga tol sa isang maliit na, halimbawa bola. Bubuhusan nila ng tubig tapos paiikutin nila. Kung makikita mo yung mga tubig daw nagtatalsikan. Diba? Hindi daw ganun dapat. Dapat daw flat, so ang tubig hindi tatalsik. Talaga magtatalsikan yung tubig dun sa bola kasi wala namang tinatawag na gravity yung bola o kaya wala siyang mga kasangkapan o kaya mga tawag dito, karakteristik na meron ng isang daigdig. Kaya hindi mo pwede siyang ikumpara sa isang talagang ordinaryong bola lang. Magtatalsikan talaga tubig dun. Di ba? Ganun talaga. Tapos ito pa. Yung eroplano daw, pag umaandar daw sa daigdig, bakit daw hindi gumaganon? Kung talagang bilog ang mundo, dapat daw ang eroplano gumaganon. Ang problema, gaano ba kalaki ang eroplano kung ikukumpara natin sa isang buong daigdig, di ba? Baka gatoldok lang din ang eroplano kung ikukumpara mo sa isang buong daigdig na talagang hindi mo ma-experience yung paggano ng eroplano kasi nga mananatiling flat yun. Minsan nga sa kalsada di ba? Ito naranasan ko na habang nagda-drive ako Sa malayo, ang tingin ko paakyat. Paakyat yung daan sa malayo. Pero habang lumalapit ako, parang hindi naman nagbabago. Parang flat pa rin yung andar ko. Tapos pag lumingon ka sa likod, makikita mo yung likod, paakyat ng ganun. Diba? Ang tawag doon optical illusion sa mga kalsada. So hindi mo mararamdaman talaga. Ano pa kaya sa eroplano na napakaliit, 'di ba? Hindi mo talaga mararanasang gumanon 'yun, 'di ba? So isa pa mga kapatid, yung pag-ikot daw ng mundo, 'di ba? Ang sabi ng mga scientist, napakabilis ang pag-ikot ng mundo. Sobrang bilis. 'Di ba? Yung tipong 24 hours lang yung Amerika nandirito na nakabalik na sa isang ganun sa loob ng 24 hours. Ganun talaga. Pero bakit daw hindi natin maramdaman ng pag-ikot ng mundo? Kasi nga syempre, napakalaki at saka nandirito tayo sa loob kasama tayong gumagalaw. 'Di ba? Halimbawa na lang nasa loob ka ng umaandar na eroplano. 'Di ba? Hindi naman pag tumalon ka sa eroplano, pupunta ka agad sa likod 'di ba? Pag tumalon ka sa eroplano, kung saan ka tumalon, dun ka pa rin babagsak sa pwestong 'yun. Kahit nga maglaro ka ng jolen ng bola hagis-hagis mong ganun, babagsak pa rin sa kamay mo Hindi naman pag hinagis mong ganun yung jolen, bilang tatalsik na agad dun sa likod kasi umaandar yung eroplano. Maraming mga bagay mga tol na na-explain na ng science 'Di ba? Maraming mga bagay na ganyan na mga simpleng eksperimento lang, 'di ba? Pero hindi, may paniniwalang sarili ang magkabilang panig tungkol sa globe at saka tungkol sa flat. Ikaw, saan ka naniniwala? Flat o globe? Comment ka sa ibaba. Tama ang narinig nyo mga kapantas. 2021 na pero marami pa rin ang naniniwala sa bagay na ito. Matagal na kasi itong video to. 4 years ago, kaya 2021. Pero magpahanggang ngayon, 2025, marami pa rin naniniwala, flat ang mundo. Hindi lang sa ibang bansa, pati rin mismo dito sa Pilipinas, Sa ay may TikTok. mga ilan na naniniwala sa ideyang ito. Sa TikTok, dami. Ayon sa statistics, ay lagpas sa 10% ang naniniwala na flat ang Earth. Flat Earthers ang tawag ng karamihan sa kanila, pero tinatawag nila ang kanilang sarili bilang mga Globebusters. Globebusters. Tapos yung mga naniniwala sa globe, Globetards. Hindi lang sila basta believers,
Kung hindi, marami rin silang ginagawang mga hakbang upang ipakalat ang paniniwalang ito. Mayroon silang mga rally, mga debate, mga paid conference na dinadaluhan ng maraming tao na galing pa sa iba't ibang panig ng mundo. Well, bago nyo sila i-bash, bago kumunot ang mga kilay nyo, ay dapat malaman nyo muna ang kanilang panig at ang kanilang sariling obserbasyon. Disclaimer lang mga kapantas, ang videong ito ay hindi ginawa para kumbinsihin kang flat ang mundo. Ginawa ito para ipakita sa inyo ang realidad na magpasa hanggang ngayon ay marami pa rin ang naniniwala na patag ang mundo. Bakit ba nila ito pinagpipilitan? Bakit nila sinasabing sinungaling daw ang gobyerno? Ano-ano ang kanilang patunay sa kanilang argumento? At ano nga ba ang totoong hugis ng Earth? Bilog o patag? Yan ang ating aalamin. Ayan, ang tanong ko sa inyo, ano ang pinaniniwalaan ninyo? Globe o patag, mga tol? Kasi pareho silang merong pagdedebunk. Merong kapanipaniwalang sinasabi mga flat earther na minsan mapapaisip ka rin, oo nga no. Oo nga no, mapapaganong ka rin eh. Pero pag pinakinggan mo naman yung mga globe, naniniwalang globe ang mundo, mapapasabi ka, oo nga eh. 'Di ba? Ganun mga tol, pareho sila. Kaya alam mo, bahala ka na lang talaga mag-isip eh. Ang videong ito ay may dalawang bahagi. Una, ipapaliwanag ko ang mga basic na impormasyon patungkol sa Flat Earth. Ikalawa, tatalakayin natin kung bakit nila nasabing patag daw ang mundo. Iisa-isahin ko sa inyong ilatag ang kanilang mga ebidensya, kaya siguraduhin yung kayo ay nakafocus. Simulan natin. Kapag nag-search ka sa Google ng salitang Flat Earth, ay tatambang sa iyo ang sari-saring mga articles, mga video at kung ano-ano pang mga impormasyon tungkol dito. Kaya kung first time mo itong marinig ay marahil na pag-iiwanan ka na ng panahon. Ito si Samuel Robotham. Siya ay isang sikat na theorist noong 1838. Hindi siya matawag na scientist dahil karamihan sa mga argumento niya ay walang sapat na basehan. Yun lang. Sa katunayan, ay marami na siyang napatunayang teorya. Kaya nung inilabas niya ang ideya na flat daw ang Earth, ay marami ang naniwala dito. Siya talaga ang pasimuno sa ideya na patag daw ang mundo. Siya pala ang may kasalanan, no? Pero hindi siya matawag-tawag na scientist dahil karamihan ng kanyang kiniklaim is wala siyang sapat na batayan. Kumbaga theory lang talaga. Kumbaga, siya talaga ang dapat sisihin kung bakit magulo tayo ngayon. Siya ang dapat bigyan ng credit sa argumentong ito. Si Samuel ang unang taong tumaliwas sa tinatawag na curvature. Ang curvature ay katumbas ng salitang curve o kurbada. Isa ito sa nagpapatunay na bilog ang mundo. Pero sinabi niya na hindi totoo ang mga kurbadang ito. Kaya niya raw patunayan di umano na iisang straight lamang ang kalupaan o maging ang katubigan. Ang ideyang ito ay sinulat niya sa isang libro na tinawag na Zetetic Astronomy. Zetetic Astronomy. Marami ang bumili ng librong ito at talagang marami ang naniwala. Hindi nagtagal ay gumawa siya ng pangalawang bersyon nito na parehas lang ang pamagat ngunit mayroong mga updated information na nagpapatunay daw di umano na hindi bilog ang mundo kung hindi parang disk o parang hugis plato. Ang gitna nito ay ang North Pole at nagyayelo. Ang mga nasa gilid naman o dulo ng disk ay nagyayelo rin at ito ang South Pole. Yun yung Antarctica eh. Dun kasi sa globe na modelo ng mundo, Antarctica yung nasa ilalim, di ba? Tas North Pole yung nandun sa ibabaw. Yung South Pole yung dun yung Antarctica. Pero dito sa flat, yung nakapalibot na ice wall, yun yung tinatawag na tawag dito, Antarctica mga tol. Tapos doon na banda, marami silang version eh. Yung iba, pag tinawid mo daw yun, yung South Pole na yun, mapupunta ka na sa ibang mga daigdig mga tol. Sa iba naman, may nakaharang na doon na parang dome o yun yung firmament mga tol. Kaya hindi rin natin maalaman kung ano yung pinaka nila official claim. Diba? Pati mapa ng Flat Earth, ang dami rin, iba't ibang mga version din. Sinabi ni Samuel na ang mga yelong nakapalibot dito ay talagang napakatibay. Tinawag niya itong Antarctic Wall.
Ito daw ang nagsisilbing harang at natatanging dahilan kung bakit walang nahuhulog sa kawalan. Dagdag pa sa kanyang libro na ang araw at ang buwan daw di umano ay napakaliit lang. Di hamak na mas maliit pa sa orihinal na araw at mas maliit pa sa ating mundo. Ito daw ang dahilan kung bakit hindi tayo nasusunog mula rito o ano paman. Ang araw ay sinasabing kasing laki lamang ng 3 Pilipinas. Ang buwan ay mas maliit lamang ng kaunti dito. Ito ang pinaniniwalaan ng mga flat earthers noon at magpasa hanggang ngayon. Nabanggit pa nga nila ang Pero di ba merong experiment na magkaiba ang, kung titignan mo ang buwan, kung nandirito ka banda sa ibabaw ng mundo, makikita mo yung buwan na ganyan. Pag nandun ka naman sa part ng bansa na nandirito sa ilalim, pag nakita mo yung buwan, nakabaliktad siya. So yun ay nangangahulugang talagang bilog ang mundo o globe ang mundo. Kasi kung flat ang mundo, iisa lang talaga dapat ang makikita mo. Kasi yung buwan, di ba may pattern yun, may parang ano siya, may parang muka, may pattern siya. Minsan nakabaliktad yun eh. Ibig sabihin no, nandudong ka sa nandudong ka sa bandang ilalim. Diba? Ang gusto kasi nilang, isa pa sa mga nabasa ko no, dun sa mga articles nila, bakit daw yung mga wala pang picture na lumalabas na makikita mong nakabaliktad yung mga tao dun sa ilalim. Grabe no, ang hirap ata. Kasi pag nagbaliktarin mo lang yung picture, pwede na eh. Biblia. Sinabi nila na maging ang Biblia mismo ang nagsasabing patag daw ang mundo. Ngayon tignan natin ang kanilang paliwanag. Sinabi raw sa Genesis chapter 1 verse 6, "And God said, Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters." Sa Tagalog, at sinabi ng Diyos, magkakaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig, at mahiwalay ang tubig sa kapwa tubig. Ayon sa mga flat earthers, ay literal daw na patag ang kalupaan at mayroong katubigan sa pagitan nito. Tignan na lang natin ang larawang ito. Simulan natin sa pinakaitaas. Sinasabi nila na ang firmament na nasa Biblia ay mayroong tubig at ito ang ating atmosphere. Totoo naman, scientifically ay tama ito mga kapantas, dahil present naman talaga ang tubig sa ating atmosphere dahil sa tinatawag na evaporation. Sinasabing may tubig din sa ilalim nito at ito ang karagatan. Ang gitna raw ay ang kalawakan at walang tubig. Ito naman ang himpapawid. Ganito ba talaga ang sinasabi sa Biblia o mali lang ang pagkakaintindi nila? Well, hindi lahat ng nasa Biblia ay dapat nating intindihin sa literal na pamamaraan. Well, tama naman. Kasi ang Bible, ang mga salita sa Bible ay itinago. Itinago na sa hiwaga pa. Itinago sa hiwaga. At hindi lahat ng bumabasa ng Bible ay pwede na agad magpaliwanag. Diba? Ito naman ang ating araw at nasa banda dito naman ang buwan. Kasi ano ba sinasabi ng mga scholar ng Biblia kung pagbabasehan etong talatang yan na nakalagay doon sa Genesis, ano yan eh? Basahin natin hanapin natin. Genesis 1.6. No, ito sabi ng mga eksperto, yung mga tawag dito, mga nag-aral ng Bible. Okay. Ito mga kapatid, bahagya lang naman. No? Nagtanong tayo rito kay ChatGPT para siya na mismo mag-search para sa atin mga tol. No? Sabi rito, Genesis 1.6 o 1 verse 6. "And God said, Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters." Diba? Para mapaghiwalay yung tubig sa tubig. Bible scholars have studied the word firmament, Hebrew, Rakya ba basa dyan? Here are the main scholar views. So, Hebrew meaning of, ito yung word na rakya. Rakya ba basa dyan? The root word raka means to spread out, beat out, and stretch thin like hammering metal into a sheet. Yung palaparin, yung kumbaga papitpit, di ba, pag isang bagay na bilog, para mapalapad mo siya, pipit-pitin mo siya ng manipis na manipis. Yun nga. Yun ang ibig sabihin daw nun sa Hebrew, no, ng raka. Refers to something stretched out o yung pinalapad, spans. Ancient translators rendered it differently. Septuagint, ang hirap basahin nito Greek oti, stereoma, something solid, firm. Latin Vulgate,
firmamentum, foundation firm, which gave us the English firmament, mga tol. Yun yung sinasabi rito. So sa Hebrew, ang ano daw yun is palaparin, no? Parang ganon, palaparin. So ngayon, sa mga nag-aral ng Bible, mga kapatid, yun nga yung to stretch out daw, mga tol. Pero hindi yung tipong solid talaga na parang salamin, no, crystal. Kasi may paniniwala yung iba na parang ang binubuo daw yan ng crystal eh. Solid daw yung firmament na yan, mga tol. Kaya nga 'di ba, every time na nagpapalipad si Elon Musk, mga tol, ng rocket, 'di ba? Binibidyo nila pag tumama daw yun sa firmament sasabog, 'di ba? Yun yung mga pinakita nila. So tuloy natin 'to. Genesis chapter 1 verse 6. And God said, Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters. Sa Tagalog, at sinabi ng Diyos, magkakaroon ng isang kalawakan. Yan, kalawakan. Hindi dome. 'Di ba? Magkaroon ng kalawakan to spread nga 'di ba? Yun yung sa Hebrew Spread, stretch, ang kalawakan, malawak. Sa gitna ng tubig at mahiwalay ang tubig sa kapwa tubig. Ayon sa mga flat earthers, ay literal daw na patag ang kalupaan at mayroong katubigan sa pagitan nito. Tignan na lang natin ang larawang ito. Simulan natin sa pinakaitaas. Hindi naman kasi lahat ng nakasulat sa Bible gagawin natin agad literal Sinasabi nila na ang firmament na nasa Biblia ay mayroong tubig at ito ang ating atmosphere. Totoo naman, scientifically ay tama ito, mga kapantas, dahil present naman talaga ang tubig sa ating atmosphere dahil sa tinatawag na evaporation. Sinasabing may tubig din sa ilalim nito at ito ang karagatan. Ang gitna raw ay ang kalawakan at walang tubig. Ito naman ang himpapawid. Ganito ba talaga ang sinasabi sa Biblia? O mali lang ang pagkakaintindi nila? Well, hindi lahat ng nasa Biblia ay dapat nating intindihin sa literal na pamamaraan. Ito naman ang ating araw at nasa banda dito naman ang buwan. Sinabi ng mga flat earthers na malaki raw di umano ang ating mundo kaysa sa ating araw at mas maliit naman ng konti ang ating buwan. Ang tanong, kung ang mundo natin ay flat, bakit bilog ang ibang mga planeta? Ayon sa Ancient Greek at iba pang mitolohiya, ay walang katulad ang ating mundo. Ang mga planeta sa labas ng ating kalawakan ay maaaring bilog, pero nag-iisa lang ang Earth na patag. Kulit niyan no? Bilog yung ibang planeta tapos mundo natin flat. Ang kulit no? Saka ito mga video na yan, mga nagro-roll yung camera magdamagan. Kikita mo talaga, umiikot yung daigdig natin. Bakit bilog ang ibang mga planeta? Ayon sa Ancient Greek at iba pang mitolohiya, ay walang katulad ang ating mundo. Ang mga planeta sa labas ng ating kalawakan ay maaaring bilog, pero nag-iisa lang ang Earth na patag. Sobrang taliwas ito sa naituro sa ating mga paaralan. Tinuro sa atin na ang araw ay sentro ng solar system, pero hindi naniniwala ang mga flat earthers dito. Ayon sa kanilang argumento, ang Earth daw o tayo mismo ang sentro ng lahat ng bagay sa kalawakan. Sinabi nilang hindi raw umiikot ang mundo ng 1,600 km per hour at nakahinto raw ito. Tinatawanan pa nga nila ang mga dalubhasa na kung ganyan kabilis umikot ang mundo ay tatalsik tayong lahat. Hindi nga pwede kasi nga, mga tol, sobrang laki ng ating mundo. Yung 1,600 kilometer na yon, mga tol, hindi natin mararamdaman yon sa sobrang laki ng mundo. Bigyan na lang natin sa ganito example. Nakakita na ba kayo ng jet na lumilipad o eroplanong lumilipad? Di ba pag nandirito ka sa sahig, nakita mo yung eroplano lumilipad, di ba parang ang bagal niya? Di ba? Tignan mo yung mga jet, yung mga eroplano na lumilipad, tignan mo parang ang bagal ng andar nila. Di ba? Pero pag nakasakay ka doon, mga tol, iba ang bilis nun. Alam natin, mga tol, kung ano ang speed ng mga fighter jet, ng mga eroplano, sobrang bilis niyan. Nasa 600 km per hour. Ganon din, mga tol, yung mga jet fighter. Pero habang pinapanood natin sila, nandirito tayo sa sahig, sa lupa, pinapanood natin sila sa kalawakang umaandar, di ba parang ang bagal nila? Kasi sobrang lawak nung nilalakbayan nila.
Kaya hindi mo makitang mabilis sila o mabagal. Kahit ikaw pag nagmamaneho ka ng sasakyan, nandirito ka sa expressway na walang traffic, tignan mo yung 100 km per hour parang ang bagal. Pero pag nasa city ka, sobrang bilis nun mga tol. 'Di ba? Ganun talaga nagbabago lalo pa kaya yung mundo nating napakalaki niyan. Kahit umiikot ng ganun yun mga tol, hindi tayo magtatalsikan kasi kasama din tayo sa umaandar. Nandun tayo sa loob Diba pag nakasakay ka nga sa eroplano, papunta ka halimbawa ng kung saan ka man pupunta, nakasakay ka sa eroplano, hindi mo naman din di ba maramdaman yung bilis ng eroplano? Diba habang nakatingin ka nga sa bintana, habang nakasilip ka sa bintana, parang ang bagal ng andar nyo Diba? Pero ang bilis nyo nun. Sagot naman ng mga scientists na dahil sa gravity kaya hindi tayo biglang tumatalsik. At ang gravity rin ang dahilan kung bakit tayo nakakatayo ng maayos kahit pa umiikot ng napakabilis ang Earth. Buwelta naman ng mga flat earthers ay maling-mali ang pagkakaintindi ng mga siyentipiko sa gravity dahil hindi ito papunta sa gitna, kung hindi mula sa itaas at papunta lamang sa ibaba. Sinabi nilang may iisang direksyon lamang ang ating mundo, yun ay walang iba kung hindi pababa. Ang bilog na mundo ay isang ilusyon lamang. Isang taas at isang baba lamang ang mundo, kaya nahuhulog ang mga bagay pa ibaba. Dagdag pa nila kung bilog daw ang mundo ay baka kung saan-saan tumalsik ang isang bagay kapag naihagis. Ngayon tignan natin ang larawang ito. May tinatawag na geocentric at heliocentric. Unahin na natin ang nasa ibaba. Ang heliocentrism. Ito ang pwesto ng ating solar system na naituro sa ating paaralan, kung saan nakapwesto sa gitna ang haring araw at napapalibutan ng 8 planeta. Walang duda na pamilyar kayo rito. Ang nasa itaas naman ang ikapagtataka nyo. Dahil ayon sa mga flat earthers, ang geocentric daw ang totoong pwesto di umano ng ating solar system. Sinabi nilang tayo ang sentro ng kalawakan at ang lahat ng bagay ay umiikot sa atin. Parang ikaw, ginawa mo siyang sentro ng mundo mo. Bandang huli, ikaw pa rin ang talo. Hugot! Ngayon ang tanong naman mga kapantas, kung patag ang mundo bakit may araw at gabi? Hayaan nyo ipakita ko sa inyo ang illustration na ito. Makikita sa videong ito na ang araw at ang buwan ay umiikot sa patag na Earth. Kung mapapansin nyo ang liwanag mula sa araw ay para lamang itong spotlight o may spesipikong lugar lamang ang kanyang naiilawan. Hindi sila pumapailalim o umiikot sa mundo. Sa madaling sabi, hindi tayo tumatalikod sa araw gaya ng naituro sa atin sa school. Para mas maliwanagan pa kayo ay ipakita natin ang eksperimentong ito. Ganyan daw, ganyan. Ang baryang ito ang magsisilbing araw, ang lamesa naman ang kapatagan o karagatan, at ang kamera ay ang magsisilbing mga mata natin. Ngayon unti-unti nating ilayo ang barya at makikita nyo na para itong lumulubog. Kapag nasa malayo na ito ay hindi na ito tanaw ng ating mga mata, pero kapag gumamit tayo ng zoom in, ay ito ang makikita natin. Makikita natin ang barya kung gagamit lamang tayo ng high-tech na telescope. Ganito ang kanilang eksplanasyon kung bakit lumulubog at sumisikat ang araw. Kaso mga kapatid, wala rin naman nakagawa nun Yung mga high-tech na telescope mga tol, hindi rin naman nagawa yun Once na lumubog ang araw, kahit anong telescope ang gamitin mo, hindi mo na siya makikita Basta yung total lubog na talaga, yung tipong nagbago. Hindi naman yung tipong kakalubog lang na mga ilang minuto. Oo, makikita natin madilim. Pero pag tinelescope mo yun, makikita mo pa rin siya kasi hindi pa naman talaga siya ganun kalubog Palipasin mo mga 1 oras, 2 oras. Kahit anong klaseng telescope pa gamitin mo, hindi mo na talaga siya makikita. Hindi mo na talaga makikita yan kasi nga, nandoon na siya, nakatago na siya sa curve Kumbaga, hindi ito literal na lumulubog. Kung hindi, lumalayo lamang ito. At wala na tayong kakayahang makita pa ito gamit lamang ang ating mga mata. Dagdag pang halimbawa ay ang mga barko sa dagat. Ayon sa siyensya, kaya hindi natin nakikita ang mga barko sa malayo ay dahil sa curvature. Pero kung gagamitan natin ito ng super zoom gamit ang magagandang kamera, ay makikita pa rin natin sila ng buong buo na hindi na kayang tanawin ng ating mga mata. Ano na lang yung nakikita Parang nandoon na lang sa pinakaibabaw Sa pag-aaral kong ito ay isa lang ang napagtanto ko. Sa mga naniniwalang flat ang Earth ay nirerespeto ko ang inyong paniniwala. Pero paano naman nangyayari ang lunar at ang solar eclipse? Yun lang. Sa haba ng oras na ginugol ko sa pag-aaral na ito, ay wala akong makitang paliwanag ng mga flat earthers kung paano nagkakaroon ng eclipse.
May nakita nga akong nag-iisang interview, pero ito pa ang sagot niya. I mean, how does a lunar eclipse work? That I'm not real sure about. That I'm not really sure about. Yun lang. 'Di ba pag lunar eclipse, 'di ba? O kaya solar eclipse mga tol, yung buwan tumatakip siya sa araw, 'di ba? Yun na solar eclipse. Kapag lunar eclipse naman, yung anino ng ating mundo na yun ang tumatakip naman sa buwan. That I'm not real sure about. Nagkaroon pa nga ng isang debate ng ilan sa mga flat earthers versus mga scientist. Wala namang nagkasakitan sa debating ito, pero makikita niyong talagang mainit ang diskusyon. Kung gusto niyong mapanood ay ilalagay ko sa ibaba ang link ng video ito. Personally ay hindi ko isinasara ang ating channel sa mga ganitong bagay. Basta ba kaya nilang patunayan ay okay sa atin yun. Tama. At basta wala silang sinasaktan o inaapakang tao, Tama rin tuloy naman. lang. Sa katunayan nga, dahil sa mga teoryang ito ay mas lalo pang pinagbubuti ng mga siyentipiko ang kanilang pag-aaral. Never stop questioning science. Ika nga. Sa ngayon ay kulang pa rin ang naipresenta nilang ebidensya na flat ang Earth at hindi bilog. Pero kung sa tingin nyo ay sapat ang mga ebidensya nila dahil may hindi ako naisama, ay i-comment nyo lamang ang mga ito sa ating comment section para magkaroon tayo ng part 2 patungkol sa argumentong ito. Well, alam niyo mga tol, sa totoo lang talaga, hindi naman yan makakaapekto sa pagiging human being natin, no? Kaya flat man ang mundo o kaya bilog man ang mundo, hindi naman maaapektuhan yung daily lives mo. Kung ganito pa rin naman, di ba? Nagkakaroon pa rin ng mga kaguluhan, kahirapan, kailangan mo pa rin maging mabuti. Huwag mo pa rin pipiliin maging masama. At syempre, kailangan mo pa rin talagang sumampalataya sa Panginoong Diyos. Kaya flat man yan, kaya bilog man yan, mga tol, hindi naman maaapektuhan siguro yung pagiging tao mo, di ba? Ikaw bilang isang tao, saan ka ba naniniwala? Flat o bilog ang mundo? Comment ka sa ibaba. Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobal D. Peace out.